Good evening everyone. Thank you for this evening that we can continue our online gospel devotion. Kaya gabi wala ta nakatigayon kay tibok adlaw walay power. So ni balik ang power mga 9 sa gabi sa wala ta nakatigayon kang atong gospel devotion. Online gospel devotion, but we praise and thank God for this day or this night nga padayon ta sa atong online gospel devotion. Salamat sa padayon ninyo nga pagsuporta nini. Salamat sa prayer ninyo sa pagpadayon. So karong gabi usa na pud ka bersikulo ang ato nga tun-an, at least from time to time meditate sa balaan nga pulong sa Ginoo. So ato nga tun-an ang diya sa Romans chapter 5 verse 12. Ingon sa balaang kasulatan sa Bisaya nga pagkasulti, miabot sa kalibutan ang sala pinagi sa usa ka tawo, o ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan, kay nakasala man ang tanang tao. Magaampo kita sa dalaygon og may gugmao nga Dios, Ginoo, tagiya kasama mang kinabuhi. Salamat nga ikaw gyud naghatag niini nga opportunity di kanamo aron nga makatuon na pud sa imbalang pulong. Salamat sa mga panahon nga ginahatag pa nimo di kanamo, and at the same time thank you sa mga viewers, mga friends, Ginoo nga naga padayon sa pagsuporta nining gospel online gospel devotion. Salamat sa ilang mga prayers, Ginoo, nga mapadayon kini nga buhaton. I-bless kami karong gabi tagi kami, Ginoo, sang kaalam nga langit nun nga masabtan namo ang imo balaan nga pulong. O nagaampo kami, Ginoo, preserve kami, Ginoo, sa mga untoward incidents. Kang Kristo Jesus nga maluluwa sa among gitugyan o gisalig ang tanan. Amen. Okay, mayong gabi sa tanan usab. Salamat sa Nilo nga nagapadayon ka sa pag support niini nga buhaton. So karong gabi Romans chapter 5 verse 12 ato nga tun-an, miabot ang sa kalibutan ang sala pinagi sa usa ka tawo, og ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan, kay nakasala man ang tanang tawo. So ato topic karong gabi how sin and death entered the world. How sin and death entered the world. Paano ang sala kag ang kamatayon ni sulod sa kalibutan. So mao nang atong ang atong basis karong gabi nga sa ato nga pagtuon diya sa balaan nga pulong sa Ginoo. Ingon sang sa Roma 5:12, nisulod ang sala sa kalibutan tungod sang pagpakasala ni Adan ug ni Eva, o pagpakasala ni Adan. So sang nakasala siya, ang silot sa Ginoo is kamatayon tungod sang sala nga nahimo niya. That is why karong gabi ingon ako nga ato isgutan ni bisag sa kadali ra, at least natay mga dugang nga kahibalo pinaagi niini. Good evening dia Sir Malakapay. Salamat sa padayon nga pag-support niini. So ang idea niini mao ni Romans chapter 5 verse 12. The key ideas is this: sin and death. Adam's sin brought death into the world, and death spread to everyone. So tungod sang sala nga nahimo ni Adan o ni Adan, so na ang tao, ang kalibutan, niabot ang kamatayon sa tanang mga katawhan. That is why mo ni pinaka
pinaka ginakahadlukan sa mga tao ang kamatayon. Bisa kay walay usa ni ini ingon sa balang kasulatan nga na makaikyas ni ini. May doktor ka man o unsa man ang imong dato man ka, manggaranon man ka, pero ang kamatayon wala ginapili. So pasalamat ta nga ang Ginoo gihapon nagabisan pa mo abutan ng kamatayon diya kanato. Ang grasya sa Ginoo mo'y naga control sa tibuok kalibutan o sa mga katawan. In spite nga ang tao nakasala, pero ang grasya sa Ginoo dako kaayo kaysa sala. That is why Christ's obedience provides righteousness in life to all who are caught in sin. Nakasala ang tanang mga tao, pero ang Ginoo nangita sang solusyon aron nga ang sala nga nabuhat sa tao, ang sala nga napanunod sa tao, makuha pinaagi sa iyang dugo nga gipaaga sa cross sa Kalbaryo. So ang buhaton ra sa tao aron nga makuha ang iyang sala is ilhon niya nga si Kristo Jesus mao ang makatinlo lang sang iyang sala. So mao ni karong gabi ingon ako nga tungod sang grasya sa Ginoo natay solusyon sa sala. And then the gift of Christ, ang gift ni Kristo Jesus sa ato is God's grace is the person and work of Christ for sinners. Si Kristo Jesus mao nang gift sa Ginoo diya kanato sang Dios nga Amahan. Gipadala niya si Kristo Jesus dinhi sa kalibutan aron nga ang sala sa tao nga napanunod niya sa kay Adan then mawala kung mutuo siya sa Ginoo. Sir Naluwa, salamat sa imong nga sa imong nga pag-uban pod karong gabi kay Pastor Roy. Salamat gyud sa inyong nga pag-support. So ari the gift of forgiveness mao nang gihatag sa Ginoo diya kanato. Gift na siya, mag-ingon ganita nga gift, that is dili ta mo bayad, wala tay angayan buhaton kay gift na siya. Ang ato ra buhaton is dawaton nato ang kapasayloan sang sala nga napanunod nato sa kay Adan ug sa kay Eva or sa kay Adan. Through Christ, God offers forgiveness of sins and eternal life to those who trust in Him. So mao ni ang ang pinaka maayo nga in spite nga nakasala ta, ang gugma sa Ginoo, ang grasya sa Ginoo nagapadayon, labaw pa kay sa ato nabuhat nga sala. And then pinagi sa kang Kristo Jesus, pasayloon niya ta sa ato ng mga sala kung mutuo ta og mosalig diya kaniya. Dawato na to siya nga ato nga manluluwas. Sa Romans chapter 5 verse 12, ang buot niya ipasabutan states that therefore just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all men because all sin, meaning because of Adam's one act of disobedience, sin entered the world, and as a result all humans experience death, as everyone has inherited this sinful nature from Adam. So mao ni ang ginakapanunod ta sang sala nga nahimo ni Adan ug ni Eva. So that is why ang pinakasintro, ang pinakamaayo nga buhaton kuno sa tao aron nga makuha ang sala, mahugasan ang sala, pinagi sa kang Kristo Jesus. Sa Pastor Diasi, salamat sa karong gabi. Ako kay Ma'am Alicante,
Gigi, salamat sa pagpadayon sa pag-support. So ari ang ato nga padayon na to. Key points about this verse. Ari, ang mga points nga makita nato ni nga bersikulo is this: Adam as a representative. Si Adam pareho siya nga representative pero na ato kalibutan ay representative sa laing nasod. Then usara ang iya ipadala or pila ka tao involved na the whole Philippines, mga Filipinos. Pero na sa church na ay representative siya nga ipadala kung na mga activity, so the whole church involved na siya. That is Adam. Si Adam as a representative sa tanang mga katauhan. So ari ang the verse portrays Adam as a representative of all humanity. So his sin is considered to have affected everyone. So tungod nga representative siya, nakasala siya, then ang iyang sala gipanunod sa tanang mga tao. So dili man kita mo'y nakasala, pero tungod nga siya ang representative, then ato na panunod ang sala nga iya nabuhat. That is why ingon sangkwan sa balang kasulatan ang tanang tao nakasala. So Adam as a representative, and then another one is sin and death are linked. Nag-angot ang kamatayon kag ang sala. Sorry, sin is represented as the cause of death, and since Adam sinned, death became consequences for all people, for all humanity. So tungod sang sala, niabot ang kamatayon sa tanang mga tao. That is why whether we like it or not, moabot gyud ang kamatayon diya kanato. Kusgan man ka karon or luya ka naman o unsa man nimo kahintang, time will come kuhaon gid ka sa Ginoo. Kay that is a judgment sa Ginoo tungod sang sala. Sa mo atubang kita consequences tungod sang sala nga ato nasunod diya sa kay Adan ug sa kay Eva. And then another one, sin, death are linked, and because all sin, tungod nga ang tanan nakasala. So mao ni ang kanya, no? This phrase is interpreted by many scholars as indicating that while Adam's sin initiated the cycle of the sin, every individual person also actively participate in sin. So tungod sang sala nga napanunod nato sa kay Adan ug sa kay Eva, ang tao na madalas siya makahibuhat sa sang sala tungod nga ang sala mo nagakontrol sa iya nga kasing-kasing. Kay tungod nga naa say sala sa nga napanunod sa kay Adan ug sa kay Eva. That is why ang solusyon radio dia is si Jesus Christ. Sa key point sa atong devotional message based sa Romans chapter 5 verse 12, mauning mga points makuha nato. So for this evening, mga points makita nato tungod nga bisan pa ang sala niabot sa kalibutan, tungod sa ang kamatayon, naabot ang kamatayon tungod sa sala, then pasalamatan na ay mga remedy ang Ginoo kung paano ta makalingkawas ana nga sala, makagawa ni ana nga sala. So the reality of sin, ang realidad sang sala, ang pagkatuod-tuod sang sala, pagkatinuod sa sala. We are all born into a world marked by sin, inherited from Adam, which leads to separation from God and ultimately death. Good evening, the Excel. Salamat sa padayon pag-uban mo.
So ari ang ato makita, no? Ang sala is nagsulod sa tibuok kalibutan. Ang kusang sala is separation from God. Tungod sang sala, then ang atong relasyon ngadto sa Dios na putol, na utod ang atong relasyon sa Ginoo. That is why ang Ginoo bisan ano na to nga tawag, hindi siya mamina, dili siya mamati o dili siya maminaw sa rason nga tungod sang relasyon nato na putol. And ultimately ingon niya ang tao silutan niya. So unsang silot una niya nga hatag kanato is ang kamatayon. That is why dili ta kay kiya sa kamatayon kay tinaltina sa sala nga nabuhat na panunod nato sa kay Adan ug sa kay Eva. But praise God nga naay mga solusyon ng Ginoo aron nga mamatay man nato lawas pero ang atong kalagog espiritu dili niya masilutan. Sa ang gift, the gift of grace kinsa na si Jesus Christ. So while Adam's one act brought sin upon all humanity, Jesus Christ's sacrifice offers redemption and possibility of new life for all who believe. So ang grace nga gihatag sa Ginoo, ang grasya nga gihatag sa Ginoo is si Jesus Christ. Nagpakatao siya niining kalibutan, nanginmatay sa krus sa Kalbaryo aron nga ang atong mga sala mawala o mahugasan ang atong sala kung magtuo ka diya sa kang Kristo Jesus. So kinangtanta ko ang redemption, kinanglantang nga mahugasan, matubos ta sa ato nga sala. So that is why pasalamat ta nga ang sa dako nga gugma sa Ginoo nga bisan makasala kita, gipakita niya ang iyang dakong gugma sa pagpinagi sa pagpadala sang iyang bugtong anak nga si Kristo Jesus. Manginmatay sa krus sa Kalbaryo alang sa ato nga mga sala. Sa ato buhaton is understanding our need of salvation. Kinanglan ato nga sabtong nga kinanglan kita sang kaluwasan. Kay once dili ka mag-accept nga ikaw na ay sala, then dili gyud ka makaabot sa pag-inulsol. So mauning importante, understanding our need of salvation, recognizing our own sinfulness. So kinanglan imo gyud i-recognize nga ikaw na ay sala, nga napanunod sa kay Adan ug sa kay Eva. And because of that sin, kinanglan nimo na siya nga pangayuan gyud sang kapasayloan sa Ginoo. Sa sinfulness is essential to appreciating the gift of salvation offered through Jesus. So kinanglan gyud i-recognize nimo ang kunon gid nimo nga ikaw na ay sala or kita na ay sala, aron nga ma-appreciate nimo ang gift nga gihatag ni Kristo Jesus diya kanimo, which is the salvation mao nang gi-offer ni Kristo Jesus. So hope and pray karong gabi sa gamay nga panahon madugang pagid atong masabtan niini. Okay, ang lessons makuha nato sa Romans chapter 5 verse 12, universal sinfulness. So sa ato pa mao ni tanang tao nagutay sala nga napanunod sa kay Adan ug sa kay Eva. Sa all people are affected by Adam's sin and are considered sinners by nature. So by nature tanang tao makasala. Ingon sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Ang tanan nakasala og nahilayo sa Dios, naputol ang ato relasyon ngadto sa Dios. So kinanglan nato is ato i-recognize nga kita na isala, and then pangayuan sa kapasayloan ngadto sa Dios. So ari ato makita, no? All people are affected by Adam's sin and are considered sinners by nature, just
not just by individual actions, dili na kita mo nakabuhat ana nga sala. So at the same time sa ato at present sometimes makahimo ta sang sala, but sala espirituhano na panunod nato na sa kay Adan ug sa kay Eva, but entitled ta tanan sa judgment nga ihatag sa Ginoo. Sa ari pagyod dingon niya no, not only universal sinfulness but also connection between sin and death. Sin is directly linked to death. That is why ang tao mamatay, ang tao moabot gyud sa kamatayon tungod sang resulta sang sala, tungod sang judgment sang sala, sa silot sang sala. So ang tao moabot gyud sa kamatayon, which became a part of human experience due to Adam's fall. Tungod sa kay Adam nga nakasala siya, then ang tanang tao na sunod niya ang sala, and ang cause ana or ang result is ang kamatayon sa mga tao. So ang sa ato pa wala tay choice, moabot gid diha kanato ang kamatayon. Ang usara gyud nga solusyon sa Ginoo nga ang kamatayon ni Kristo Jesus maunang makatubos kanato sa ato nga mga sala. Ang buhaton sa tao is i-recognize niya nga siya makasasala, and then dawato niya si Kristo Jesus sa iyang kasing-kasing nga iyang manluluwas. So mo ni mga lesson makuha nato. And then another one is importance of redemption. The verse sets the stage for understanding the need for Jesus Christ's sacrifice to redeem humanity from consequences of sin. So gihapon kinanglan nga sabto nimo nga naagi kay sala, and then tungod niya na nga sala silutan ka sa Ginoo. Batingon ako ganiya, praise God, nga naay si Kristo Jesus nga nanginmatay sa krus sa Kalbaryo, nagsakripisyo aron nga matubos ta sa atong mga sala. So mao na nga karong gabi ako ra gyud panginaot nga tanan ta makasabot ta sang ato relasyon ngadto sa Dios. Application, this is the last ato application. Kinanglan nato na naagitay application, kay kung dili nato hatagan ni dako nga pagtagad, hibugaton ang dako nga value ang pulong sa Ginoo, then basig dili ka maka-prepare sa imong kagalingon. Last mga 1 week ago nga ato nga natun-an nga what if karon na lang nga adlaw ang time magihatag sa Ginoo diha kanimo. So unsa ang imo buhaton, kay wala ta kay balo sa ugma kung unsay mahitabo diha kanato. As James said, parehas ta kuno sa vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Parehas ta sa sa gabon nga makita sa makadiyot and then mawala. So mao ning mga reminders kanato. Application: sin and death spread to all people because of Adam's sin. So muna ato inumduman permi ang sala kag ang kamatayon naglukop sa tibuok kalibutan tungod sa sala nga nahimo ni Adan, na panunod nato tanan. And then ang ato responsibilidad is this. Responsibility: each person is responsible for their own sin. So ako responsibilidad sa sala, akong sala, kamo napod kamo responsibilidad sa inyong mga sala. So hope and pray nga kana ato responsibility ato buhaton unsa man, but they also have a tendency to sin because of Adam's sin.
So kita pwede pod nga makahimo pud ta sang sala tungod sang sala nga nag-dominate sa ato nga kasing-kasing. That is why ingon ni Jeremiah, ang kasing-kasing sa tao is puno sang sala. Gagawa sa baba sa tao tungod ang mga daotan tungod sang sala. Good evening dia sa kay Nining Raquel. Fernando, salamat sa padayon niyo pag-uban. Sa kay Ma'am Rosine Diriada Binliro, salamat sa imo ma'am nga pag-uban pod karong gabi sa atong online gospel devotion. Balikan nato, responsibilidad nato is ato na siya nga tubangon kung say atong mga nahimo nga sala, napanunod nga sala, pinaagiragad sa kang Kristo Jesus. Ato ang kunon nga kita makasala. And then sin and death, responsibility, and then another one is grace. Mauning pinaka solusyon sa Ginoo, ang grasya niya. Mag-ingong ganita grasya is the unmerited favor. Dili ka angayan unta hatagan. Ang grasya nga ginasulti diya is si Jesus Christ. Grasya na nga gihatag niya aron na maka-escape ta sa sala, makalingkawas ta sa sala, pinagiragid kang Kristo Jesus. God made a way for people to escape sin and death through Jesus Christ. So maka-escape ta, makalingkawas ta sa sala, pero ingon niya pinagi kang Kristo Jesus. So pinagi kang Kristo Jesus, makalikay ta sa sala. Mamatay man ang atong sala, mamatay man ang atong lawas, pero ang atong kalagog ang atong espiritu mubalik diya sa Ginoo kung mag-ila ka kang Kristo Jesus nga imong manluluwas. So grace and then hope, ato paglaom gyapon si Kristo Jesus. Wala na diri sa kalibutan ang atong ang atong panahon, dili nato masaligan, but si Kristo Jesus ragyod atong kalauman sa ato kinabuhi. People can have hope in the glory of God because of Jesus Christ's life, death, and resurrection. Mao na ato nga paglaom ang ang kinabuhi ni Kristo Jesus, pagpanginmatay ni Kristo Jesus, ug ang iyang pagkabanhaw gikan sa lubnganan. Mauna siyang atong paglaom nga time will come, waon mata sa Ginoo nining kalibutan, mamatay man nato lawas, apan nagpromisa ang Ginoo nga dadon niya kita sa iyang puloy-anan. That is why ingon niya sa Juan 14, ako ang dalan, kamatuoran ug ang kinabuhi, walay makaadto sa Amahan kundili pinaagi sa ako, pinaagi kang Kristo Jesus. Sa hope and pray nga karong gabi natin mga masabtan sa balaan na pulong si Ginoo. And then this is the last, peace. Number 1 ato gitun-an sa application, sin and death. Number 2 is responsibility. Each one of us, we have responsibility for our sin. And grace, si Kristo Jesus nanginmatay sa krus sa Kalbaryo alang sa ato ng mga sala. Paglaom nato na agihapon sa kinabuhi ni Kristo Jesus sa iyang pagpanginmatay o sa iyang pagkabanhaw. Paglaom nato nga mga kanakan sa Ginoo kung nagdawat ka sa Ginoo may manluluwas. Katapusan, natagang ka sa Ginoo sa kalinaw. Peace. People can have peace with God because of Jesus. Ang mga tao pwede siya nga mabalik ang iyang relasyon sa Ginoo na siya'y peace with God, ang ilang relasyon mabalik diya sa Ginoo pinaagi sa kay Kristo Jesus gyapon. Kay
si Kristo ra mao nangin matay sa krus sa Kalbaryo alang sa ato mga sala. Ato pundok, ato grupo, unsa man ka nga unsa man imong grupo karon, dili na tiliguman ra na nato. Ang tinuod nga makabalik diya sa atong relasyon ngadto di angadto sa Dios pinaagiragad kang Kristo Jesus. Dati so mo nang ingon sang Juan 1:12 sa tanan nga nagtuo misalig kang Kristo Jesus nga ilang manluluwas, giatagan sila niya sa katungod nga mahimong anak sa Dios. Himo hatagan ka sa Ginoo katungod nga mahimong iyang mga anak. Sa ato pa mabalik imong relasyon ngadto sa Dios. Nakasala ang tao, nakasala ang si Adan, gipanunod sang tibuok kalibutan, then ang kamatayon niabot sa tao. But ang solusyon pinagi kang Kristo Jesus. Nangin matay sa cross sa Kalbaryo si Kristo Jesus, nagsakripisyo siya didto alang sa tanang mga katawan aron nga balik sila diya sa Ginoo. So kabayunta nga karong gabi ato ni kinumduman pirmi nga naatay sala nga napanunod sa kay Adan o sa kay Eva o sa kay Eva or sa kay Adan, I mean. Natay sala nga napanunod sa kay Adan, so tungod ni ana nga sala silutan ta sa Ginoo sa impyerno. But pasalamat ta nga tungod sa dakong gugma sa Ginoo, gipadala niya si Kristo Jesus na ining kalibutan aron nga ang tao nga magtuo magsalig kaniya hatagan niya sa kinabuhing dayon. So manong mga promesa sa Ginoo. So salamat kayo karong gabi sa ato nga gamay nga natunan. Ako ra gyud panghinaot nga tanan ta kasabot kita sang balaan nga pulong sa Ginoo. Atagan nato dako nga ibugaton ang pulong sa Ginoo. Kay kung unsa ang gisulti sa Biblia, mao ganang mahitabo. So kabayonta nga itugyan din nato sa Ginoo ato nga kinabuhi. Good evening din sa kay Lizel Bunghay. Salamat sa padayon nimo nga pag-support sa ato nga activity for this evening. So muampo ta balaan og langit ng Dios. Salamat sa kaayo nimo, salamat sa mga pagpainumdom nimo diya kanamo, may tungod sa among relasyon ngadto diya kanimo. Salamat nga ginapasabot nimo kami Ginoo sang among naputol nga relasyon diya kanimo tungod sang sala nga napanunod namo sa kay Adan ug sa kay Eva. So kabayunta nga i-recognize namo nga kami makasala o ang kuno namo nga si Kristo Jesus ra gyud ang makatubo sa among mga sala. Salamat sa iyang pagpanginmatay sa krus sa Kalbaryo aron nga ang tanang mga katawhan nga motuog mudawat kaniya kang Kristo Jesus hatagan nimo Ginoo sa katungod nga mahimong imong mga anak. Ay dalagon ka karong gabi tabang nga Ginoo bisan pa mga viewers sa among mga friends, Facebook friends, mga relatives Ginoo nga nagapadayon sa pagsuporta niini, ang mga classmates. Ako ragyod nga prayer nga unta kami tanan mag usa diya sa pag alagad diya kanimo, magpadayon po sila Ginoo sa pag-alagad diya kanimo. Kani ang among mga pagampo gibalik namo diya sa kang Kristo Jesus nga manluluwas. Amen. Okay, mayong gabi gyud diya sa tanan.